Taong 1992 nang magpakasal ang magkasintahang Ponciano at Lilian. Isang lingkod ng Diyos si Ponciano habang isang guro si Lilian. Masaya ang kanilang pamilya at may maunlad na negosyong tutorial services. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, nagsara ito dulot ng pag-usbong ng mga negosyong tulad ng sa kanila. Ang dating masayang pamilya ay napalitan ng kalungkutan. Puno ng takot, pag-aalala, pangamba yung panahon na yun. Naging masasakitin ang bawat isa sa amin. Kaya ako'y nangalye. Hindi ko ma-imagine na magagawa ko yun sa tanang buhay ko. Pagdating ko sa monumento, ay magpapalit ako ng pamulot na damit. At simula akong mamulot ng mga plastic, o ano-anong mga makakalakal. Bago ko umuwi ay mamamalimos ako. Tinatawag namin ng bahagi na yung buhay namin na darkest period ng aming buhay bilang isang pamilya. Ang nakapanlulumong kinasadlakan ng pamilya ang nagtulak kay Ponciano na tangkaing magpatiwakal. Feeling ko sobrang walang pag-asa para sa akin at sa family ko. Kaya tuwing dumadaan ako dun sa tulay na yon sa Bantawak, ay iniisip ko tapusin na lang yung lahat. Tatalo na lang ako doon para mawala na yung lahat ng pinagdadaanan na napakahirap, napakasakit. Sobrang depressed ako. Pastor ako pero ganun ang takbo ng aking isipan nung panahon na yun. At tinatanong ko yung Panginoon, hanggang kailan kaya tatagal itong pinagdadaanan namin? Ngunit sa kabila nito, tila na naig pa rin ang pananampalataya niya kay Jesus na nagsilbing kalakasan niya. Nanariwa sa kanyang alaala ang mga nabasa sa Biblia patungkol sa katapatan ng Diyos sa kanyang buhay mula nang siya ay maging Kristiyano. Naging totoo at buhay ang Panginoong Diyos na tumugon sa lahat ng kanilang pangangailangan at bawat panalangin. Jesus changed me and transformed my life. Siya pa rin ang silbing ilaw at kalakasan namin. At gumamit siya ng mga tao, makapatiran sa tondo, upang tulungan kami. I was asking many questions to the Lord then. Sinagot ng Panginoon ang mga tanong ko. Sobrang dami. At sinagot ang aming mga panalangin after some years. Tila pinatatag ng pagsubok si Ponciano. Muling umusbong ang pag-asa sa kanyang puso. Lalo pang lumalim ang paghahangad niya na maging pagpapala sa mga taong lansangan nang siya ay naging bahagi ng research group para sa isang Danish documentary tungkol sa mga taong lansangan sa Tondo. Ang matagal niyang pamamalagi sa lugar ang nagbigay daan upang mabansagan siyang tataypas ng naturang lugar. That started Church on the Streets and the Alleys. I'm very happy, thankful sa blessings at favor ni Lord dahil yung aming pinagdadaanan, ito pala yung purpose niya para sa amin. Bagamat dumanas ng kadiliman si Ponciano, nagsisilbi naman siyang ilaw ngayon sa mga nangangailangan. Kanyang napagtanto na sa anumang suliranin, Panginoon lamang ang tanging solusyon.